Okay, what is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Wheeltech exclusive to Yamaha motorcycles dito sa Barangay Bantog, Muñoz, Nueva Ecija. At sa harapan ninyo, meron tayo ditong Yamaha Mio Gear S. So meron tayong naging review nun at na-test ride din natin yung Yamaha Mio Gear na standard. So difference lang naman kasi nilang dalawa. Si Gear S kasi may added features. Unlike si Mio Gear, or ito yung mga kulay gray na nasa likodan natin, sila yung mga base model or yung mga standard versions ng Mio Gear. So pagdating sa mga reliable na motor, matipid na fuel consumption, magandang after-sale services, murang maintenance, or in short, mga practical na motorsiklo, isa na si Yamaha sa mga kilala dyan. So ngayon, isa sa mga practical na motor nila ay re-reviewin natin. Ngayon, kung kayo, ang hanap nyo lang ay city driving, pang araw-araw na service, pamasok sa eskwelahan, usually, ganun ko nakikita itong motor na ito. Pero, capable na rin siyang mag-long ride. Although, may mga dati ako nakasama na medyo hirap siya sa bundok dahil maliit lang yung kanyang CC. Pero pagdating naman talaga sa patipiran ng fuel consumption, panalo-panalo itong motor na to. So ngayon, alamin natin yung kanyang specifications, features, magkano ng kanyang updated price at paano maglabas dito sa Yamaha Muñoz. So tara, umpisa na natin ang video. Yamaha Mio Gear S. So ito nga yung pinaka-upgraded version ni Yamaha Mio Gear. So ngayon, bukod sa kanyang specifications, ay titignan din natin yung kanyang mga features. Kung sulit nga ba siya sa presyo niya. Pero bago yun, i-walk around ko muna kayo sa motor na to. So medyo may kaliitan siya sa personal Pero yung mga ganitong motor kasi talaga, alam naman natin sikat na sikat yung mga Mio nila, like Mio Sporty, Mio Soul. So, isa ito sa mga kapatid nila, si Gear, Mio Gear S. Dito muna tayo sa kanyang harapan. So, sa ilaw niya, malaki yung kanyang headlight, LED, matalim Actually, same lang din naman sila ni Gear talaga sa kulay at saka sa features lang din nagkaiba. So, wala tayong ilaw sa handlebar niya, fairings lang meron tayo dito, Tapos, emblem ng Gear, may plastic. Merong parang charcoal gray. May emblem ng Yamaha Mio Gear S. Dito naman sa harapan, ang lapad at ang taas ng kanyang front fender. Alam mo yung taong nagbalanggot na hindi naman talaga suot-suot yung balanggot. Ganun. So hindi nakapasok yung gulong niya talaga sa loob. Para pag nag-play, yung ating suspension sa harapan, sakto lang yung play niya. So ayan po ang itsura ng kanyang front fender. Malapad. Tapos meron siyang sleeves dito. Yung iba naman kasing motor ni Yamaha, may parang pasungay pa sa ibabaw. Tapos matalim na matalim yung harap at likod. So, telescopic fork suspension, single piston, brake calipers, round disc brake. Size naman ng gulong natin dito, 80-80 rim 14. Naka-black na alloy casted mags or alloy casted wheels. And then, tubeless na rin po itong ating mga gulong na to. Dito sa kanyang footboard, spacious na rin. Meron tayong mga spikes. Wala siyang matting yung mismong pinaka fairings na niya or yung pinaka plastic mattings ay may spike. Bukod sa meron ding tapakan dito, meron pang extrang alloy na footrest dito. Manipis lang siya and then meron siyang spike. So air-cooled siya, hindi siya liquid-cooled. Air-cooled lang po siya. Then may heat guard yung ating exhaust hanggang dito sa likod na naka-black na high temp. Ayan, plastic. So, size ng gulong naman natin dito sa likod, 170, rim 14. Tubeless na rin po ito, alloy casted mags, naka-black. So, sa likuran natin, ito yung ating ilaw sa likod at turning signals. So, bulb type siya lahat. Ang tanging LED lang sa kanya ay yung kanyang headlight. And then, the rest is bulb type na lahat ng turning signals. So, meron din tayong ilaw dito kasama na sa brake light. Clear lang itong ilalim na ito, hindi siya kulay red na tulad nito. Meron tayong added reflector para pag nagra-ride kayo sa gabi, visible kayo. Tail fender naman natin, enough na mahaba at malapad. Medyo sporty tignan kasi papatalim dito sa likuran. Single shock absorber with coil spring. Ito yung ating airbox. ating CVT, and then sa likuran, naka-brake drum lang tayo. Hindi po tayo naka-disc brake dito. So, isa sa mga practical na kagamitan sa motor is itong kickstarter. Kasi in case na mamatay yung baterya mo or malobat,
pwede mo pa siyang mapaandar gamit itong kickstarter. Meron tayong center stand, meron din tayong side stand with kill switch. Dito naman sa ating upuan, malapad, one-piece seat. Wala siyang look-out, Permis na flat lang siya. Meron siyang konting scrape dito, pero kapag madulas itong upuan natin at nag-brake ng malakas, possible na mapunta or mabante si OBR. So grab rail natin, one piece, medyo payat na sporty. Ayan. Dito naman sa harapan, ito yung ating mechanical key. Meron tayong side pocket na malalim, kasya bote ng tubig, cellphone wallets. Then meron tayong power outlet. Hindi siya USB charger port. Power outlet siya. So kailangan mo pa siyang bilan ng adapter or yung USB charger na adapter. Sa ating namang instrumentations, ito yung ating rear brake lever. Meron din siyang dito, Ayan, meron din siyang hand brake para pagka nakapark kayo sa nakaslope na daan or hindi gumalaw ang inyong motor. So para ma-disengage lang ito, pe-press nyo lang din yung inyong brake. Sa hand grip naman natin, same lang din sa ibang motor ng Yamaha. Hindi siya feeling makapit, pero yes, may kapit na siya, hindi nga lang siya yung malagkit. And then meron tayong bar and slider na plastic, high and low beam, turning signals, horn, analog yung ating panel, analog fuel gauge, analog din yung ating total odometer, and then the rest, puro mga light indicators. Meron tayong eco mode, check engine, left turning signals, right turning signal, high beam, and then stop and start system or yung idling stop niya. Ito yon. Meron tayong hazard, electric starter button, and then yung ating front brake. So additional sa pagiging S version niya, itong upuan. And then meron din siyang charger, meron siyang idling stop system. Ayan. Sa upuan natin, naka-premium seat cover siya. Naka-mocha or parang naka-classic. Ayan, naka-brown. And then merong stitches na white. Sa atin namang under seat storage, I think mga 4 to 5 liters ito. Ayan, nandito yung ating battery. Ito yung ating side mirror. Same lang din sa ibang motor ng Yamaha, dahon type, at same lang din yung stem niya, mahaba. Standard sizes. So, meron ako nakita dito sa Mio Gear S na hindi ko kilala. Ito, para siyang remote, pero mechanical key naman kasi yung ating susian. So ito daw ay para sa answer back, Isa lang yung button niya. Siguro pagka hanapin mo yung motor mo at nalilito ka, meron kang pang answer back remote. So ayan, nandito rin yung ating manual. I think meron din kasama itong tools. Ayan, merong nakalagay dito. So basic yung mga tools na yan na sinasama dyan, pantanggal ng spark plug at saka yung baliktaran na Phillips and screwdriver. So ito yung ating fuel tank. So I think yan lang yung para sa walk around natin. So punta na tayo sa kanyang technical specifications and features. Okay, para sa specifications or engine specification ni Mio Gear S. So si Mio Gear S ay single cylinder 125cc engine displacement. Meron siyang bore and stroke na 52.4 by 57.9 mm. Air-cooled 4-stroke single overhead cam, 2 valves. 2 valves lang po siya. At ang motor na to ay nagpo-produce ng 7 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque of 9.6 Newton meters at 5,500 RPM. Compression ratio niya 9.51. Starting system, electric starter and kick starter. Lubrication system, force feed lubrication wet sump. Engine oil capacity 800 ml or 800 milliliter. Fuel injected na rin po siya. Clutch type is dry centrifugal. Transmission type, belt driven or CVT or continuous variable transmission. Frame type naman niya is underbone. Naka-telescopic fork suspension sa harapan at naka-unit swing arm sa likuran or single shock absorber. Front tire is 80/80 rim 14 tubeless. Rear tire 170 rim 14 tubeless. Front brake natin is hydraulic disc brake at mechanical leading trail shoe brake or brake drum or drum brake sa likuran. Ignition system type niya is TCI. So headlight niya is LED and the rest, pati brake light ay bulb type. Sa dimensions naman natin, although hindi naman natin ito masyado pinapansin, pero babasahin ko na rin sa inyo. So meron siyang haba na 1,870 mm, lapad na 685 mm, at taas na 1,060 mm. Seat height na 750 mm, wheelbase 1,260 mm, ground clearance 135 mm, at timbang na 96 kilograms. So fuel tank capacity niya 4.2 liters at approximately fuel consumption 45 to 50 kilometers per liter. So yan ay binasa lang din natin dito sa kanyang specifications.
So ganito naman po nakaupo ang isang 5'7" sa Mio Gear S. 750mm seat height. So hindi porke mababa yung seat height niya sa specifications, flat foot tayo all the time. Meron kasing mga pagkakataon na mababa ang seat height, pero malapad naman yung upuan, kaya tayo ay nakabukaka rin at nakatiptoe. So dito, kapag sa harap na harap ka talaga nakaupo halos sa tip ng seat assembly, flat foot. Ang isang 5'7" ay flat foot dito sa Mio Gear S. So kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din yung ating kaliwa. Pero kung ikaw ay uunat ng kaunti dito sa bandang gitna, tiptoe. So spacious na rin yung kanyang footboard. Hindi na rin sasayad, ano? Although parang sasayad. Pero kung ikaw ay isang lalaki, malamang hindi ganito ang upo mo rito. Malamang nakabuka ka dito. Pero sa babae, okay na rin. Siguro medyo tatama lang ng konti yung tuhod dito sa side pocket. Ayan. Sitting position natin, upright lang. Relax lang ang braso at hindi sobrang lapad ng handlebars. So sa timbang naman niya, very manageable. Pang city drive lang talaga at occasional na long drive. So capable naman itong i-long drive kahit air-cooled lang siya. So madali lang din siyang i-center stand. Okay, so magkano na nga ba si Yamaha Mio Gear S ngayon? So ngayon po ay September 2024 at ito ang kanyang updated price. Meron siyang cash price na 86,900, down payment na 7,500 at monthly installment na 4,511 for 3 years. So sa inclusions niya, meron siyang 1 year LTO registration, 1 year TPL insurance, 1 month MI free, t-shirt, sticker, and keychain, and 1 year free services. So kung kayo naman ay mag-i-installment, meron siyang free helmet, t-shirt, and keychain. Sa cash kasi wala silang pa-freebies. At para naman sa requirements nila, kung kayo ay mag-i-installment, ilalagay ko na lang din dyan sa screen yung kanilang requirements. Okay, so tingin ko yun lang ang ating review para sa Yamaha Mio Gear S. At kung nagustuhan niyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.